Yun, mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga lods. Sa ngayon po ay ipapakita na natin yung mutya na galing Masbate, ang mutya ng saging. Saging siya, nandito pa siya sa pula na lalagyan. Ito po ay nakuha namin nung Biyernes Santo. Ngayon lang namin ipapasilip dahil ito po ay sagrado. Papakita ko po sa inyo ang saging na bumunga. Ang kapaliwanagan nito, mga lods, ang isang saging ay nakuha sa bunga. Nung nakita namin sa likod ng bahay ng sa magulang ni Mrs., nakita namin ay may nagbunga na yung saging, pero ang bunga niya, mga lods, sa gitna, sa pinakagitna ng puno ng saging, doon po lumabas yung bunga. Ngayon po, ineksperimentohan po namin kung ano po ang kakalabasan. Ang nakuha po namin ay kumuha po kami pala ng isang bunga na maliit at ginawa namin, mga lods, linagay po namin sa pulang tela. Tapos nang nailagay na namin sa pulang tela, hinayaan lang namin at tuloy pa rin yung paghahunting namin ng mga mutya. Ang mga mutya namin ay bihira lang namin ipakita, pero ilalabas na namin ngayon. Ipapakita namin at ipapaliwanag namin isa-isa kung paano nakuha at kung saan namin kinuha. Kung mapapansin nyo dito, sa may mga lagayan ako dito, dyan, ng mga pulang tila dyan, marami po yan. Yan, ipapasilip ko po sa inyo para po meron naman po kayong diskarte kung paano magkuha ng mutya. Kung halimbawa ay magkaroon kayo makita kayo sa saging nyo na namunga, ang puno ng saging nyo ay may bunga at ang bunga ay dun sa gitna na namunga, ang gagawin nyo po ay, base sa experience ko po, wala naman po nagturo sa amin kung anong gagawin, pero bilang sa amin po ay lahi na po talaga namin, dahil yung lolo ko po talagang manggagamot po siya, antingero na rin po, marami po siyang gamit. Halos binabaril po yung lolo ko, halos yung bala ay umaano lang sa sa ulo niya, dumadaan lang, halos guhit lang yung bala. Kaya siguro po ay sa mga apo niya, siguro isa rin po ako sa binigyan niya ng ng pagkakataon na magsunod sa kanya. Kahit nung bata pa po ako, nanghihingi po ako sa kanya ng mga gamit. Ang sagot niya lang sa akin ay, hindi ka pwede, apo, dahil ikaw po ay tamad na tao, walang alam sa trabaho. Yun po ang sabi niya sa akin na naalala ko po lagi. Kaya ang ginawa ko po ay nagsumikap para balang araw ay magkaroon din po ng mga tangan niya na magaganda. At ang ginawa ko po ay paunti-unti po na nagkoleksyon ng mga mutya. Pinipili ko po yung mga legit at mga kakaiba. At yung nagamit ko na po talaga, na naging tested na sa buhay, sa trabaho, sa mga pag-escort sa mga politiko,
basta sa lahat po ng uri ng hanap buhay, sila po ay nagagamit po sa pang-araw-araw. At ito po, hindi na po natin patatagalin po. Yung napakatagal na namutya ng saging, halos almost 10 years na po sa akin na hinahawakan ko po. Ngayon ko lang po ito ipapasilip. Ito po ay saging na maliit. Kinuha ko po nung namunga yung saging. Nung linagay ko po siya sa pulang tila, ito na po ang naging kalabasan niya, mga lods. Ito po ay legit po talaga, saging na naging bato. Yan po, napakalakas po. Nakikiusap pa ako, pasensya na, at ipapakita muna kita para sa mga nais din magkaroon ng tangan na katulad sa akin na ganito, ay magkaroon din po sila at malalaman nila kung ano po ang gagawin. Base sa experience ko po, ipapakita ko po sa inyo. At talagang patunay ko po. Ito po ay sa mga naniniwala lang po. Sa mga mahilig lang din po sa mga nag-aanting, mahilig mangoleksyon ng mga gamit, mga mutya. Ito po ay para sa inyo po. At sa mga hindi naman po mahilig, manood na lang po kayo. At balang araw, kasi baka darating din yung araw na magkaroon din kayo ng hilig sa ano nyo. Kasi ako po dati, ang hilig ko lang po talaga ay yun po, mga kung ano lang po, isa lang simpleng tao na kung ano yung kahiligan, halimbawa basketball, lahat po ng ano dito sa mundo ay sinusubukan ko po. Sa ngayon po ay panahon na siguro para maging isang ano na po ako na ano, pupokus na po muna ako dito kasi nagiging masaya po ako dito sa paghahunting ng mga mutya, iba't ibang klaseng mga agimat, mga panggamot, dahil nakakatulong naman po sa nakikita ko po sa panahon ngayon. Kailangan po talaga natin na hindi lang puro lahat mag-doktor kasi mahal sa doktor. Mas maganda po ngayon, meron na po talagang mga albularyo po. Saludo po ako sa mga albularyo po na hindi po nagpapabayad po talaga. Kasi yun po talaga ay napakabuti sa tao. Yung iba naman po, kung ano lang po ang gusto nyo na bukal sa puso nyo na ibigay, yun po ang ibigay nyo po. Yun po ang mga manggagamot po talaga na gusto lang po talaga tumulong sa mga nangangailangan po. At sa mga tumutulong naman po sila sa mga talagang naniniwala po sa kanila. Kaya sa ngayon, ito pong video na to ay ilalabas ko po. Ano ko po ito sa YouTube channel para sana po masuportahan nyo po, at marami pa po akong kwento na base sa mga mutya na nakuha ko po na mga kakaiba. At ito, dito puno to, tsaka ito, tsaka dito po puno rin to po. Ayan po, kaiba-ibang mga mutya yan dyan. At ang pinipili dito po, tsaka dyan, tsaka mga libreta. Mga anak ko mahilig din sa ano, isa-isa dyan. Sa kanila, sa tatlo kong anak ay kumukopya na po dyan sila sa mga libro ko. Baka balang araw ay isa din po sila sa makatulong at maging manggagamot din po balang araw, para kung hindi man sila maging doktor, ay maging albularyo na lang, isa din po sa makakatulong sa mga tao. Yun po ang ano namin, para maging layunin po na siguro ay nasa blood namin. Pasa-pasa lang po. Yung lolo kong dalawa ay parehas din po, antingero at manggagamot.